Unti-unti nang bumabalik sa normal ang Toronto at kalapit na mga syudad matapos ang matinding pag-ulan Martes. Pero hindi pa rin makapaniwala ang marami sa malawakang pagbaha na nangyari. May report si Teresa Ridula. Yesterday was a very challenging day. Tuloy ang paglilinis ngayong Miyerkules sa Greater Toronto area matapos bumuhos ang isang buwang katumbas ng ulan Martes. Nasa loob lamang ng ilang oras, inilubog sa baha ang ilang major highways. All my 40 years of stay here in Canada, noon lang ako nakakita ng ganun kalaki na traffic jam at saka baha. Sobra talaga. What they did was open the doors and they just spend their time, meron mga humihiga na doon sa may aisle dahil nabubuton sila. Para kami magkakapit bahay sa trailer park. Kasi talagang it's really bad. Ang isang kababayan mula Brampton na papunta sana sa Toronto kasama ang dalawang anak. 3 oras ding naipit sa Highway 410 nitong Martes. I didn't realize until after I was in the front, then I was approaching, I was right there because we were stuck from behind, and we thought it was okay, you know what, traffic, maybe there's an accident, because you couldn't tell. And then when I was close to 403, approaching 403, that's when I saw that there was blood. People are driving trucks, they're just going through fine. I'm driving a small car, right? People are driving an SUV. I have my 2 kids with me. Sa 30 taong paninirahan sa GTA ni Villafuerte, ito raw ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganito katinding ulan. Meron pa nga sa likod ko, nagbubusina siya kasi mag-move daw ako. Sabi niya, just go to 401. I'm like, no, I'm not going to 401. Nagagalit na siya. The kids were complaining, ang init-init. Umuulan siya, pero mainit pa rin. And then sabi ng mga anak ko, ba't ka labas-pasok? Because I'm trying to see. Balik operasyon na rin ng Toronto Transit ngayong Miyerkules. Hindi madali ang naging karanasan ng commuters dahil umabot ang tubig baha sa loob ng Toronto Union Station na inihalin tulad pa ng ilan sa talon. I don't want people to feel that we were unprepared. We were. However, the situation changed pretty significantly. And when that shifted, we needed to pivot to try and ensure the safety of the folks that were caught in that storm. A couple of roads still have some standing water and are still closed. We're working to assess those and get them back online. Pinasalamatan naman ni Prime Minister Justin Trudeau ang first responders pati ang city at hydro workers na ibinabalik ang kuryente sa tahanan ng daan-daang libong residente. Nag-ikot si Trudeau sa isang transit facility sa Toronto sabay diin sa kalagahan ng dagdag pondo para suportahan ang infrastructure para dito. With climate change, there are going to be more extreme weather events. So we need to continue to step up in our fight against climate change. We also need to continue to be making investments in resilient infrastructure that can handle what the future is holding. Teresa Ridula, Omni News, Toronto.